Hindi naman po kailangan abogado para makaintindi nun. May legal staff naman sila. At siguro naman marunong silang bumasa kahit konti, di ba? Basahin naman nila yung mga desisyon ng Korte Suprema. Again, ito ang nakita natin sa Senado na balance sa imbalance, no? It's a very unfortunate. Staff naman sila at siguro naman marunong silang bumasa kahit konti, di ba? Basahin naman nila yung mga desisyon ng Korte Suprema. Again, baka hindi pa rin nila naririnig, your job is to legislate. After marinig yung makakuha kayo ng impormasyon relevant to any proposed legislation, kung meron man, gagawa kayo ng batas. Yun po ang trabaho ninyo. Leave the prosecution to the DOJ and kung may public official na involved sa ombudsman. So yun po. So it is not their job to be convinced or not. Baka nakakalimutan nila yun. Kaya natatawa kami sa sinasabi nila. We are not after her. We are after yung mga big fish. Gusto ko lang sabihin nakakahiya lang, no. You cannot be after anyone because it's not your job to go after anyone. Your job is to make laws. So, dapat ma-appreciate nila yun para hindi ganito. Sobra na ang violation ng rights ng mga resource persons. Hindi na po tama. Violate ng House. Unang-una, nung unang session, kailan ba yun? Yung unang lumabas si Ms. Cassie Leong, noong ayaw nila akong palapitin sa aking kliyente just because they cannot get the answers that they want. Sabi po nila, ako daw ang sumasagot, tinuturuan ko daw yung kliyente ko. Siyempre, yun ang role ng council. Tignan po nila yung sarili nilang rules. The council should advise the client. Baka sinasabi nila, ini-invoke daw yung right to remain silent. Upon my advice, siyempre, abogado ako, ina-advise ko siya. The right to be silent is in the Constitution. Yun po ang hindi na-address. Noong diniscuss nila, kasi dalawa po in-invoke namin, the right against self-incrimination and the right to remain silent. Yung right against self-incrimination, tama po naman si Congresswoman Luistro. You invoke that whenever a self-incriminatory question is asked. Tama siya. I agree with her. Magaling naman si Congressman Luistro, lalo na pag may binabasa. Magaling siya. Anyway, yung right to remain silent, absolute po yun. Hindi mo pwedeng pwersahin, takutin, ibuli, ibambuse, lokohin ang isang tao na magsalita regarding the commission of a crime. Ngayon, inuulit ko, we concede if you refuse to testify in a legislative inquiry, pwede kang ikulong. Sinasabi na nga po namin, ikulong nyo na because we are invoking our right to remain silent. Absolute po yun. Ayoko magsalita, ikulong mo ako, ganun talaga. Pareho yun ng ang karapatan ng isang tao sa mamamayan, meron ding power ang legislature. Hindi po tayo magtatalo doon. Ngunit for you to isolate the council against your own rules, bago, para matakot yung witness, magsalita, sabihin yung gusto mong sabihin, foul po yun. Number 2, yung last hearing ko, wala ako kasi nasa Davao po ako. Dumalaw ako sa compound ng Kingdom in preparation for the Senate hearing na naganap kahapon yata. So I was there Wednesday and Thursday. Nagsalita si Congressman Fernandez na kung ano-ano, na very unseemly for a public official. Kaya yung wag daw sundin yung abogado niya, kasi gusto lang magtagal yung kaso para makuha lahat ng pera niya. Tama ba yun? Kayong magtanong sa sarili nyo. Tama ba yun for any person, especially a public official, para gawin mo yun? By that alone, you are undermining the right to counsel because you are trying to destroy the bond, the sacred bond between lawyer and client. Binibigyan mo ng duda at just because sumusunod yung tao sa advice of counsel na yung waiver na pinangako namin ay binawi namin. I-explain ko kung bakit namin binawi yung waiver. Kasi po, nung sinabi namin mag-execute kami ng waiver,
The next day, ang Department of Justice ay nag-file ng 84 cases of money laundering against Ms. Cassandra Leong, among others. Ano pong pruweba ba pag money laundering? Hindi ba yung movement ng funds sa bangko? Di ba may right against self-incrimination? So by executing that waiver, you are now violating our right against self-incrimination. Parang ibinigay na namin lahat ng ebidensya ng gobyerno. Ano nangyari sa presumption of innocence? Anong nangyari sa due process? Kaya binawi po namin nang gagalaiti sila, hindi nila maunawaan. Kaya in-advise na namin. Bago sasabihin pa nila, wrong advice. Hindi po tama yun eh. Kung talagang naniniwala si Congressman Dan Fernandez sa sinasabi niya, I challenge him. Huwag doon mo sa loob ng committee hearing sabihin where you are protected by the cloak of parliamentary privilege. Di kita pwedeng galawin doon. Punta tayo sa labas. Dan, doon mo ulitin para wala kang parliamentary privilege. Or better still, magkita tayo sa neutral territory, ulitin mo sa harap ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Yun lang. Kasi, titirahin mo ako, sisiraan mo ako, nakatago ka. Meron kang bulletproof kung parliamentary privilege mo. Ano klaseng usapan yan, di ba? Kung lalaki sa lalaki, tingin mo na ganun nga ako, sabihin mo sa labas. And then, regarding sa post, na sinasabi nila na-offend daw sila, karapatan ko pong mag-post sa social media. Ngayon, may remedy naman ang ating batas. If you think I violated the libel and cyber libel laws, itibanda nila ako. If they think na yun ay violation ng Code of Professional Responsibility, pa-disbar nila ako. Karapatan nila yan. Kung tingin nila ay na-defame sila, wala namang criminal liability, pero nagkaroon sila ng danyos, there is such a case as civil libel, a civil suit for damages due to defamation. Marami po silang remedyo. But do not tell me that I should not post this. You are warning me na contempt the committee. You cannot commit a contempt of the committee outside of the committee. And for the record, I do not have contempt for the committee. I respect the House of Representatives. Ito ang nakita natin sa Senado na bangon sa imbalance, no? Sa very unfortunate.